Hello mga bata! Kumusta kayo? Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay sa ating online children's meeting. Narito na naman kami para maghatid sa inyo ng kwento mula sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds. Ako nga pala si Sister Chaser. At ako naman si Ate Joy. Sana mag-enjoy kayo ngayong hapon at laging tandaan ang mga salita ng Diyos na inyong maririnig. Noong nakaraan, nakita natin ang mga babala ni Isaias sa bayan ng Diyos. Naalala niyo pa ba? Ulitin natin. Binalaan nga ni Propetang Isaias na ang bayan na kinatatakutan ni Haring Ahaz ay wawasakin at kahit ang Juda ay sasakupin din ng Syria. Binalaan din ni Jehovah si Isaias na huwag sumunod sa mga landas ng mga taong iyon at huwag maniwala sa kanilang sabwatan at kilalanin na si Jehovah ang makapangyarihan sa lahat, ang banal na dapat nilang igalang at dapat katakutan. Sa hapong ito, ipagpapatuloy natin ang mga sumunod na pangyayari. Ito ay nasa Kapitulo 9 ng Aklat ng Isaias. Umawit muna tayo bago natin ituloy ang kwento. Mga bata, bago tayo umawit, basahin muna natin ang lyrics ng ating kanta. The people who walked in the darkness have seen a great light upon those who dwell in the land. The land of the shadow of death, light has shined. The land of the shadow of death, light has shined. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Sa panahon ni Isaias, ang bayan ng Diyos ay lubos na nasa kadiliman. Tinalikuran nila si Jehovah at wala silang anumang pagkatakot sa Kanya. Kaya, pinarusahan ni Jehovah ang mga anak ni Israel dahil ang kanilang pinaglingkuran ay ibang Diyos.
Nagkasakit sila at nanlupaypay ang kanilang puso. Ang kanilang mga lupain ay natiwangwang at nasunog ang kanilang mga lunsod at sinalakay ng mga taga-ibang lupain ang kanilang mga bukirin. Inalis din ni Jehovah mula sa Jerusalem at Juda ang anumang uri ng panustos, gaya ng kanyang suporta ng tinapay at tubig. Sa gayon, inaapi nila ang isa't isa at walang nais na maging pinuno dahil sa kakulangan ng tinapay at kasuotan. Kaya ang bayan ay tila wala ng pag-asa. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, nagpropesiya si Isaias ng pangako ni Jehovah. Dumating ang panahon na napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Hindi nagtagal, inilagay ni Jehovah sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at Neftali. Pinropesiya ni Isaias na darating ang huling panahon kung saan gagawin ni Jehovah na maluwalhati ang daang patungo sa dagat, ang lupain sa kabila ng Jordan, ang Galilea ng mga bansa. Dagdag pa, ang propesiya ni Isaias ay hindi lamang nangyari sa lumang tipan. Nangyari din ito sa bagong tipan. Gaya ng pagkakita ng isang maningning na liwanag ng bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sinabi pa ni Isaias na sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan ang kanilang tuwa. Yung dating salat sa tinapay at tubig, darating ang araw na magagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan. Sinabi pa niya na binali ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Ang pamalo ng mga mang-aapi ay binali tulad sa Midian na ginapi. Pagkatapos, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. May isa pang propesiya si Isaias para sa Israel, na sa kanila ay ipinanganak ang isang bata, na ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Magpapadala ng mensahe ang Panginoon sa Jacob, at ito'y magliliwanag sa Israel. Mga bata, hanggang dito na lamang ang kwento natin ngayon. Ngayon naman, alamin natin ang mga mahahalagang punto sa ating kwento. Una, nakita natin ang matinding kadiliman at kaguluhan sa bayan ng Diyos. Pinarusahan sila ni Jehovah dahil sa kanilang pagtalikod sa Kanya at pagsamba sa ibang Diyos. Sa lahat ng ito, ang kanyang galit ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat. Subalit, sila ay nagkaroon ng pag-asa sa kanilang kalagayan. Nagpropesiya si Isaias ng magandang balita para sa Israel. Isang dakilang liwanag ang sisilay sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Mga bata, nawa mabalaan tayo na huwag tumalikod sa Diyos dahil ito ay magreresulta sa kadiliman. Ang Diyos ay ang dakilang liwanag upang maalis tayo sa kadiliman. Ikalawa naman, ang pag-ibig ng Diyos ay labis-labis. Dahil sa kanyang babala ay may kasamang mga pangako na ipinropesiya si Isaias. Ang propesiya ay tungkol sa isinilang na sanggol na lalaki na para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan.
Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Isasagawa ito ni Jehovah na makapangyarihan sa lahat. Kaya, mga bata, ang Panginoong Hesus ang ating pag-asa. Dapat lamang na umasa tayo sa pinropesiyang pangako na ito. Amen. Ngayon naman, basahin natin ang ating Bible verse. Isaiah 9:6c. His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Basahin naman natin sa Tagalog. Isaias 9:6. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-manghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Story time! Noong unang panahon, nang lusubin ng mga Hapon ang China, ay may isang Kristiyano na ibinilanggo ng hukbo ng Hapon. Sa panahon ng kanyang pagkabilanggo, 2 beses bawat araw siyang sinisiyasat. Bawat pagsiyasat ay tumatagal ng 3 oras. Napakahirap ng mga itinatanong sa kanya. Habang iniisip niya ang mga sagot sa mahirap na mga katanungang iyon, siya ay nanalangin sa Panginoon kung ano ang dapat niyang isagot. Habang pinapayuhan siya ng Panginoon, ay naranasan niya ang Panginoon bilang kanyang kamangha-manghang tagapayo. Dahil dito, siya ay ginabayan ng Panginoon. Ano ang mapupulot nating aral sa kwentong ito? Sa mahirap nating kalagayan, ay walang maaasahan kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos ay buhay. Siya ay lahat-lahat sa ating kailangan. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ang kanilang katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Sana maalala natin, lagi tayong sasangguni sa Panginoon. At sa lahat ng bagay, lagi tayong kukonsulta sa Kanya. Ngayon, mananalangin muna tayo bago tayo magtapos. Susunod tayo kay Ate Chaser. Sumunod kayo sa aking panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, salamat po na kayo po ang pag-asa ang pag-asa at liwanag namin at liwanag namin sa panahon ng kadiliman at kaguluhan. sa panahon ng kadiliman at kaguluhan. Dahil kayo po Ay ang aming kamangha-manghang tagapayo, ang aming kamangha-manghang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto nyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo lahat ng kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga
Mahusay! Thank you for joining us! Alam! For